David, naayos na ba ang kotse ko? Ginang Grant, ang sports car ninyo ay limited edition sa buong mundo. May piyesa kasi na kailangang import, kaya baka abutin pa ng ilang araw. Ihatid mo sa akin kapag tapos na, ha? Opo. Nakarating na tayo. Nanay, Nandito ako. nanay! Susan! Susan, tingnan ko nga ng mabuti. Ay, Nay, sabi ko sa'yo huwag kang magdala ng maraming dala. Alam kong meron ka naman ng lahat ng kailangan mo dito. Pero, tingnan mo, iba ito. Lahat ito galing sa sarili nating hardin. Sariwa at masustansya. Nasaan si Zachary? Mag-isa ka lang ba pumunta rito? Mahal, pasensya ka na. May urgent na problema sa overseas branch ng kumpanya at kailangan kong lumipad agad para asikasuhin ito. Di na ako makakasama sa'yo para sunduin si nanay. Pwede bang bantayan mo ang local branch habang wala ako? Walang problema. Siguraduhing magpahinga ka ng maayos. Mahal, ang galing mo? Oh, pagdating ni nanay, dalhin mo siya sa villa natin sa Moonlight Bay. Sige, ingat ka at alagaan mo ang sarili mo. Mahal kita. Nay, kailangang pumunta sa ibang bansa si Zachary dahil sa emergency, kaya pupunta muna tayo sa villa. Manatili ka ng matagal ngayon, Nay. Ay nako, paano ko na ipadala sa group chat ng alumni ng school ang mga litrato ng kotse ko? Wow, ang ganda ng kotse na ito. Milyon-milyon ang halaga niyan, sigurado. Limited edition sa buong mundo ang kotse na yan. Sa milyon lang, di mo yan mabibili. 10-10 milyon ang halaga niyan. Susan, nanalo ka ba sa loto o ano? Ang ganda ng buhay mo. Salamat sa papuri ninyo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung magkano ang kotse na yan. Siyempre hindi mo alam ang presyo niyan. Kasi, ang asawa ko, ang bumili sa akin ng kotse na yan. Lina, sigurado ka ba na hindi mo ba ito napagkamalang kotse ng iba? Pandaigdigang limitadong edisyon na kotseng pang-sports ito. Akala mo ba nagkakamali ako? Alam niyang limited edition ito. Bakit niya pinagpipilitan na sa kanya ito? Tingnan ninyo, mga kaibigan. Bakit nasa kanya ang litrato na kinuha ko sa loob ng kotse? Baka naman, siya ay tauhan ng car dealership? Lina, lumabas ka ngayon din sa kotse ko. Kung hindi, pananagutan mo ito. Susan, harap-harapan na ang ebidensya. Aminin mong mali ka o manahimik ka na lang. Bakit ka nagmamatigas pa rin kahit nahuli ka na? Eksakto. Bakit ka pa nagpapanggap sa harap ng tunay na may-ari? Nakakakahiya ito. Susan, masama ang pakiramdam ko. Ma, anong nangyayari? Masama talaga ang pakiramdam ko. Heto, Parang nahihilo ako sa biyahe. tibayan mo lang, Ma. Malapit na tayo sa villa. Anong nangyari? Ang mga tao ngayon ay sobrang suplado. Akala ni Susan, pwedeng kumuha lang ng ilang litrato ng kotse ko at sabihin sa kanya, Hindi talaga. Nakakawalang hiya naman yon. hayaan mo na siya. Oh, siyang nga pala, Sandra. Magkakaroon ako ng birthday party ko sa villa ko sa Moonlight Bay. Gusto mo bang sumama? Lina, may villa ka sa Moonlight Bay? Ibinigay sa akin ng asawa ko. Wow, ang yaman ng asawa mo. Sobra siyang mag-spoil sa akin. Lagi niya akong binibigyan ng regalo. Oo nga pala. Binigyan niya ako ng bracelet na ito noong isang araw. Hindi naman ito ganun kamahal. Yan ba yung Heartsea bracelet galing sa huling auction? Susan, nandito ka? Julia, saan ka nagmamadali? Tinawag ako ng crew sa set. Kailangan ko nang umalis. Paalam na, Miss Lawson. Susan, ang ganda na talaga ni Julia. Mas maganda pa siya sa personal
kaysa sa TV. Pero hindi pa rin siya nagkakapirme. Ang kalat-kalat niya talaga. Sino ang bumili ng pulseras na ito? Siguro ito ay sorpresa ni Zachary para sa'yo. Ma, magpahinga ka muna. Ako na ang maghahatid ng bag ni Julia. Sige, huwag mo akong intindihin. Sige, bilisan mo. Aayusin ko lang ng kaunti. Parehong si Susan at Zachary ay masyadong busy para maglinis ng bahay. Ang mahal siguro ng kotse na yon. Ang ganda. Totoo. Si Lina yon? Lina. Kotse ni Lina yon. Lina, Meron ka talagang villa sa Moonlight Bay? Sino ang asawa mo? Lina. Ang bait niya. Binigyan ka ng kotse at bilya na ganyan. Lina, ikaw ba yung asawa raw ni Mr. Grant? Inaanyo. Okay. Kumusta? Mahal. Pinapahanap kita ng maglilinis ng villa kahapon, di ba? Naasikaso mo na ba? Sabi ng asawa ko, nalinis na ang villa ng cleaner. Pwede na tayong pumasok at mag-party ngayon. Lina, ang galing mo. Ito ang tunay na buhay mayaman. Hindi tulad ni Susan, na nagpapakita ng litrato ng kotse ni Lina sa group chat. Nahihiya ako para sa kanya. Buti na lang wala siya rito. Kung siya ay... Anong ginagawa ninyong lahat dito? Nako, pag-uusapan mo ang demonyo, darating na. Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Hindi ba ako dapat ang nagtatanong yan? Ay, hindi ba ito si Miss Sports Car? Ano, hindi pa ba sapat na kahihiyan para sa'yo ang magyabang sa group chat? Sigurado ako, sumunod lang siya dito. Nang makita ang address sa group chat, malamang naghahanap pa siya ng mas maraming material para sa drama niya. Hindi ito drama. Akin ang kotse na ito. Eh bakit hindi mo ito dinala? Masyado bang marami ang kotse? Para pumili ka. Nasira ang kotse ko ilang araw na ang nakalipas, kaya ipinaayos ko. Ang kotse na ito ay... Susan, hindi ka talaga marunong tumigil. Ano? Kung sa'yo talaga ang sports car na ito, bakit nasa kamay ko ang susi? Bakit nasa iyo ang kotse ko? Nagpapanggap ka pa rin. Kung ako ang nasa kalagayan mo, dapat matagal na akong nagtago sa kahihiyan. Lina, kinuha mo ang kotse ko at pinagmaneho mo ng walang pahintulot ko. Pananagutan mo ito. Sabi mo sa'yo ang kotse na ito? Eh di, ipakita mo ang susi. Sabi ko na nga, ipinaayos ko ang kotse ko. Nasa kasa ang mga susi ko. Paano mo nakuha ang mga yon? Nagsisinungaling ka lang sa lahat ng bagay. Lahat ng kasinungalingang ito, para lang mapansin ka. Eksakto. Ipinakita na nga ni Lina ang susi. Pwede bang tumigil ka na? Sige, sige. Walang saysay ang makipagtalo sa mga hamak. Hindi tayo magka-level. Tara, pasok na tayo sa bahay ko para mag-party. Anong ibig mong sabihin na bahay mo? Bahay ko ito. Pwede bang tumigil ka na, Susan? Palalampasin ko na yung tungkol sa kotse. Pero, huwag kang magpakapalad. Bahay ko ito. Susan, kung bahay mo ito, bakit hindi mo buksan ang pinto? Bahay ko ito. Siyempre, mabubuksan ko ang pinto. Binabalaan kita. Susan, umalis ka na habang maaga pa. Wala kaming oras sa kalokohan mo. Oh, hayaan natin siyang subukan. Kung hindi, magmumukha tayong masama sa kanya. Siyempre pwede nating hayaan siyang subukan. Pero, Susan, kung hindi mo mabuksan ang pinto, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat. Aminin mong gusto mo lang ng atensyon. At nagpa-picture ka sa kotse ni Lina. Eksakto. I-video rin namin ang buong pangyayari at ipopost ang video sa alumni group para maliwanagan ng lahat. Kung mabuksan ko nga. Kung mabubuksan mo ang pintong yan, Lahat kami ang luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. kung ganoon, dilat ang mga mata nyo at panooring mabuti. talagang susubukan niya. Akala mo ba elevator ito na bubukas lang sa pindot? Hintayin na lang natin ang paghingi niya ng tawad. Maligayang pag-uwi. Binuksan niya talaga ang pinto. Ito ay,
Nakita ba ng lahat yon? Ang pinto ay nabuksan na. Lina, anong nangyayari? Paano niya nabuksan ang pinto ng bahay mo? Ito bang bahay na ito ay talagang sa kanya? Ngayon, tingnan natin. Di ba kayong lahat ang nagsabi na dapat lumuhod at humingi ng tawad? Susan, paano mo nabuksan ang pintong yon? Sabi ko na sa'yo, bahay ko ito. Anong nangyayari? Wala akong ideya. Pero hindi naman basta-basta magre-rehistro ng fingerprint ng kung sino man para sa isang bahay na ganito, di ba? Huwag kayong magbaloko sa kanya. Imposibleng sa kanya ang bahay na ito. Nabuksan na ang pinto. Mag-aaway pa ba kayo tungkol diyan? Alam ko na, ikaw, nakapasok ka sa sistema namin ng maaga, di ba? Miss Zeller, naisip mo na ba kung paano ka luluhod at hihingi ng tawad? Nakatingin ang lahat dito? Susan, ikaw? Susan, nakauwi ka na. Anong ginagawa mo? Naglilinis lang ako ng kaunti. Ang lugar na ito ay matagal nang walang nakatira. Sila ba itong mga kaibigan mo? Kaya pala nabuksan mo ang pinto, Susan. Ikaw ay anak ka lang pala ng tagalinis. Tumawag ang asawa ni Lina bago pa tayo pumasok na may tagalinis daw siya rito para maglinis ng bahay. So, lumalabas anak lang pala siya ng tagalinis? Susan, wala ka talagang hiya. Ipinagmamalaki mo na sa'yo ang bahay na ito dahil lang tagalinis dito ang nanay mo? So, kung naglinis ang nanay mo sa palasyo, magiging sa'yo rin ba iyon? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tinutulungan ko lang ang anak kong linisin ang bahay niya. Ganoon din ang nanay niya. Walang hiya, tulad niya. Ma'am, tingnan mo naman ang sarili mo. Sa pananamit mong ganyan, sa tingin mo, may maniniwala bang sa'yo ang bahay na ito? Lina, sa mga tagalinis na ganito, mas mabuting tingnan mo ang bahay kung may nawawala. Tigilan nyo yan. Kayo, humingi kayo ng tawad sa nanay ko ngayon. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Akala mo ba makakapagdemand ka ng tawad sa akin? Wala akong pakialam kung sino ang asawa mo. Kung ininsulto mo ang nanay ko, kailangan mong humingi ng tawad. Makinig kayong lahat. Ang asawa ko ay ang punong ehekutibo ng Grand Corp. Ang punong ehekutibo ng Grant Corp, si Zachary Grant? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Akala mo ba karapat-dapat ang isang hamak na tulad mo nabanggitin ang pangalan ng asawa ko? Nakita mo, sabi ko sa inyo, si Lina ang ginang Grant. Alam ko na. Wow, narinig ko na si Ginoong Grant ay mayroong misteryosong asawa na hindi masyadong nagpapakita. Si Lina pala iyon? Ayaw ko sanang mag-ingay, pero may mga taong hindi talaga alam ang lugar nila. Lina, alam ba ni Zachary na may asawa siyang tulad mo? Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan? Papaalisin kita sa siton sa isang salita lang. Naniniwala ka ba? Siyempre naniniwala akong may ganoong kapangyarihan si Ginang Grant. Pero una, kailangan mo munang maging tunay na Ginang Grant. Akala mo hindi ako si Ginang Grant? Kung hindi ako, sino pa? Ako, si Ginang Grant. Ako si Ginang Grant. Nababaliw ka ba, Susan? Wala ka bang salamin sa bahay niyo? Tumingin ka nga sa salamin, Susan. Di ka nga karapat-dapat na maglinis ng sapatos ni Ginoong Grant? Eksakto. Hindi ka nga kagandahan ko. Anong akala mo? Makakapantay ka kay Lina. Okay, tama na yan. Hindi naman niya kasalanan na guwapo at mayaman ang asawa ko. Madalas siyang maging crush ng mga babae, pero hindi yun importante. Ang asawa ko, ako lang ang nakikita niya. Teka, yan ba yung Heartsea bracelet? Yung binili ng isang misteryosong bilyonaryo? Mahigit 1 bilyon ang presyo nito at binili lang ni Ginoong Grant. Naiinggit ako. Paano nakuha niya yung bracelet na yan? Sino ang bumili nitong bracelet? Siguro sorpresa yan para sa'yo mula kay Zachary. Ito Ito ang bracelet ko. Alam naming ganyan ang sasabihin mo. Susan, bakit hindi mo na lang sabihin kung alin dito ang sayo habang nandyan ka na? sa akin ang bracelet na ito. May resibo pa ako para patunayan ito. Paano siya nagkaroon ng resibo? Lina, may resibo ka ba? Sino bang nagpaparesibo para sa regalo? Susan, nasaan ang resibo mo? Pakita mo sa amin. Ipapakita ko. Meron ba talaga siyang resibo? Hindi ko na maalala kung saan ko inilagay. Seryoso ka ba, Susan? Hindi lang yan simpleng papel. Resibo yan ng isang bagay na nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong. Paano mo nakakalimutan kung saan mo inilagay? Kahit na meron ka nga, ano naman? Ang mga minamahal ang tumatanggap ng mga regalo. Ang mga resibo ay karaniwang napupunta sa accountant ng kumpanya. Tigilan niyo ang pang-aapi sa kanya. Nakita ko rin ang resibo. Regalo kay Susan galing kay Zachary ang pulseras na yan. Wow, kung ano ang ina, siya rin ang anak.
Magaling kayong dalawa sa pag-imbento. Si Mr. Grant pa rin ang bumili ng pulse Ares na yan. Bakit hindi mo siya tawagan para linawin ito? Ano? Takot ka? Hindi. Nasa eroplano ang asawa ko ngayon. Hindi ko siya makontak. Nagsisinungaling ka. Kanina lang tumawag si Mr. Grant kay Lina. Sinabi pa niyang pupuntahan niya ito. Nagsinungaling ba sa akin si Zachary tungkol sa pagpunta sa ibang bansa? Sinasabi mo bang makakausap mo siya? Siyempre. Anong nangyayari? Lina? Baka abala ang asawa ko ngayon. Mukhang hindi mo rin kayang patunayang ikaw si Mrs. Grant. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Teka, si Julia Grant na aktres ay kapatid ni Mr. Grant. Ang makakausap sa kanya ay si Mrs. Grant. Tama. Tatawagan ko si Julia ngayon. Hindi. Mas maganda. Magvi-video call ako sa kanya. Meron ba talaga siyang numero ni Julia? Kumusta? Ay nako, si Julia talaga. Julia, pinakamalaki akong fan mo. Salamat sa inyong lahat. Si Julia talaga. Paano niya nakuha ang numero ni Julia? Gaano karaming asawa ang mayroon, Zachary? Wala yon, Julia. Tumawag lang ako para magpasalamat sa birthday gift na ipinadala mo sa akin. Gusto ko ito. Salamat. Walang anuman. Kung yon lang, Kailangan kong bumalik sa trabaho ngayon. Sige, magpatuloy ka. Ingatan mo ang sarili mo. Paalam. Well, mayroon pa ba kayong sasabihin? Susan, kailangan mong humingi ng paumanhin kay Lina ngayon. Oo, at mas mabuti kang lumuhad para gawin ito. Susan, bakit mayroon siya ng numero ni Julia? Ibig sabihin ba nito, Zachary at siya? Dapat may misunderstanding. Tatawag ako sa Julia para magtanong tungkol dito ngayon. Nagpapatuloy ka pa ba sa act, Susan? Alam ng lahat na si Mr. Grant ay may isang kapatid na babae lang. Ano ang naroon para magkamali ng pag-intindi? Ituring lang natin ang buong bagay na ito bilang libreng clown show. Susan, kung hindi mo mapasagot si Julia, sisiguraduhin kong bugbugin ka at ang nanay mo. Bakit hindi sumasagot si Julia sa telepono? Hintayin natin sandali. Julia, Parating na! Paumanhin. Hindi maabot ang numerong tinawagan mo sa ngayon. Ano naman ang dahilan mo ngayon? Kakadis lang ni Julia ng tawag kay Lina. Huwag mong sabihing bigla na lang hindi niya dala ang kanyang telepono. Susan, tapos ka na ba sa palabas mong yan? Kung hindi, umalis ka na. May birthday pa akong ipagdiriwang. Bahay ko ito. Kung may dapat umalis, ikaw yon. Ipinakita na sa atin ni Lina ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Paano ka pa rin nagmamagaling? May ebidensya rin ako. Tatawagan ko ngayon din ang isang taga Grant Corp. Maghahatid naman sila ng kontrata para sa akin. Ikaw. Susan, bakit ka ba nagmamatigas? Sa tingin ko nagpapahaba lang siya ng oras para mas matagal siyang manatili sa bahay na ito. Hayaan mo siyang magpahaba. Malapit nang dumating ang asawa ko para ipagdiwang ang birthday ko. Pagdating niya, hindi na natin kailangan ng anumang ebidensya. Pupunta rito si Ginoong Grant. Makikilala ko talaga si Ginoong Grant. Pupunta si Zachary? Ngayon, hindi na ako makapaghintay na makita kung aling Zachary ang darating. Lina, ano ang tungkol sa kanya? Talagang papabayaan mo siyang maghintay dito? Bueno, siya ay napaka-entertaining sa kanyang mga palabas. Hayaan mo siyang manatili para makita niya ang pagkakaiba sa atin. Susan, alam mo, hindi dapat humingi ng sobra. Kung hindi ka ipinanganak na mayroon, hindi mo kailanman magkakaroon kahit gaano ka magbilit. Ano ang nagpapaisip sa'yo na makapagsermon ka sa akin? Ito ang bahay ni Lina. Maaari siyang magsermon sa sino man gusto niya. Lina, nasaan ang banyo? Ang banyo ay... Lina, bilisin mo. Emergency ito. Ito ay... Lina, hindi mo alam kung nasaan ang banyo sa sarili mong bahay. Siyempre alam ko. Nandyan lang. Ito ang kusina. Ang banyo mo napaka-stylish. Parang kusina ang itsura. Lina, ito ba talaga ang bahay mo? Bakit parang ito ay unang pagkakataon mo dito? Siyempre bahay ko ito. Marami lang kaming bahay. At hindi ako madalas dito. May problema ba sa iyon? Lina, nasaan ang banyo? Kailangan ko talaga ito ngayon.
Nasa ibaba, pangalawang pinto sa kaliwa. Paano alam ni Susan kung nasaan ang banyo? Sinabi ko sa'yo, ang nanay niya ay tagalinis dito, partikular na naglilinis ng mga banyo. Siyempre, alam niya kung nasaan ang banyo. Ay, oo nga. Nakalimutan ko talaga yon. Magsasaka lang naman siya. Ano, akala mo kasal ka na sa mayaman dahil lang naglinis ka ng bahay niya ng 2 araw? Wala kang ang kahit isang disenteng alahas na suot. Anong karapatan mong magpakayabang pa rin? Lina, maaari mo bang ipakita sa amin ang kahon ng alahas mo? Bigyan natin ang magsasakang ito ng ideya kung ano ang itsura ng tunay na karangyaan. Mahal, napakabuti mo sa akin. Ibinibigay mo ba talaga sa akin ang villang ito? Siyempre, pero tandaan, huwag mong hawakan ang anumang nasa loob, lalo na ang mga alahas. Ano ang ibig sabihin niyon? Sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat? Siyempre hindi. Sa tingin ko lang, ang mga alahas na yon ay masyadong luma at hindi na uso para sa'yo. Ay, ikaw. Lina, hindi mo sasabihin sa amin na hindi mo mahanap ang kahon ng alahas, di ba? Siyempre hindi. Matagal na akong hindi nakakabalik sa villang ito, kaya hindi ko matandaan kung nasaan. Ang huling beses na narito ako ay noong gabi ng pista ng parol. Pero nang pagdating namin dito, gusto ng asawa ko na dalhin ako sa mas romantikong lugar. Napaka-romantiko ni Mr. Grant. Susan? Hindi ba? Biglang umalis si Zachary ng gabing iyon para bang makipagkita sa kanya? Ay naman, tigilan mo na ang pantasya mo. Ang isang tulad ng anak mo ay hindi man lang pwedeng maging kabit ng driver ni Ginoong Grant. Paano mo nasabi yan? Kung ganoon, patingin nga ako ng jewelry box mo, Ginang Grant. Tingnan natin ang pagkakaiba natin. Ano, maliban kung hindi mo kaya, Ginang Grant? Siyempre kaya ko. Kasi lang ang asawa ko. Ano ang gagawin niya? Hindi siya maglalakas loob. Naguluhin ng lugar, di ba? Tara, sundan natin siya. Narinig ko na ang mayayaman ay naglalagay ng mamahaling alahas sa isang safe. Paano niya nalaman kung nasaan ang safe? Oo, Lina, anong nangyayari? Kasi siya. Kasi siya at ang nanay niya ay sumilip-silip nang naglilinis ng bahay kanina. Lina, ang tigas talaga ng ulo mo. Ano naman kung makita mo ang safe? Buksan mo kung kaya mo. Hindi ko nga alam ang code ng safe. Paano malalaman ng anak ng tagalinis yon? Susan, hindi ba sabi mo ikaw si Ginang Grant? E di sige, buksan mo ang safe. Lina, ang impostor na ito ay malamang kinakabahan na ngayon. Dilat ang mga mata at manood kayong mabuti. Nagpapanggap ka pa rin? Kung hindi mo mabuksan ang safe, mamamatay ka. Binuksan. Binuksan niya talaga ang safe. Ligtas yan. Lina, bakit niya alam ang code ng safe mo? Kasi ang anak ko ang may-ari ng bahay na ito. Siya ang tunay na Mrs. Grant. Lina, anong nangyayari? Binuksan din niya kanina ang pinto. Hindi ka ba talaga si Mrs. Grant? Susan, paano mo nabuksan ang safe ko? Tatawag ako ng pulis at ipapaaresto ka. Pulis? Sige, tawagan mo. Gusto kong makita kung sino talaga ang maaaresto. Lina, ano ba ang code ng safe mo? 4 na 0 ba o ano? Susan, anong code ang ginamit mo? 1024. Magandang subok, Susan. Birthday ni Lina ang 1024. Nagbibiro ka ba? Anniversary naming mag-asawa ni Zachary ang 1024. Napakatuso mo, Susan. Alam mo sigurong romantiko si Mr. Grant at gagamitin ang birthday ng asawa para sa safe. Swinerte lang siya at akala niya makakapagpanggap pa siya. Ikaw? Kumusta, mahal? Kailan ka darating? Ano? Magpapadala ka ng tao mula sa kumpanya para maghatid ng regalo? At malapit na silang dumating? Okay, maghihintay ako. May darating mula sa Grant Corp? Ano bang nangyayari kay Lina at Zachary? Susan, hindi ka ba matatakot sumama sa amin sa labas para salubungin ang mga tauhan ng kumpanya? Bakit naman hindi? Susan, sabi mo ikaw sige ng Grant, diba? Kung dumating ang mga tauhan at hindi ka nila nakilala, ikaw at ang nanay mo ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad sa amin.
Tama, kailangan mong humingi ng tawad sa amin. Ikaw ang bagong intern, di ba? Pumunta ka sa address na ito at kunin mo ang regalo para kay Ginang Grant. Ihatid mo sa villa sa Moonlight Bay. Nakuha mo? Regalo para kay Ginang Grant? Si Ginoong Grant ba ang naghanda ng regalo? Bawasan ang salita, dagdagan ang galaw. Huwag mong sirain ito. Nakuha ko, hindi ko ito sisirain. Sige na, umalis ka na. Ginoong Watson. Pupunta ako sa Moonlight Bay para ihatid ang kontrata kay Ginang Grant. Asikasuhin mo ang mga bisita habang wala ako. Opo, Ginoong Watson. Lina, hindi pa dumarating ang mga tao mula sa kumpanya. Susan, Huwag kang mag-alala, ma. Gusto ko talagang makita kung sino ang darating. Tama, hindi naman nagmamadali. Hayaan mo silang magpanggap ng ilang minuto pa. Lina, pwede ba naming subukan ang mga alahas mo? Sige, go lang. Susan, hahayaan mo lang ba silang hawakan lahat ng itong mamahaling alahas? Ay naku, ito ang pinakamagandang alahas na nakita ko sa buhay ko. Gusto mo? Pumili kayo, lahat. Regalo ko sa inyo ito. Lina, kahit anong alahas dito, napakamahal. Ano ang karapatan mong magsalita dito? Maaari niya itong ibigay sa kahit na kanino ang gusto niya. Naiinggit ka o nagsiselos? Hoy, huwag mong sabihin yan. Ang mga bagay na ito ay napakamahal para sa kanya. Pero para sa akin, napakamura lang nito. Ang singsing na hawak niya ay ang puso ni Hera. Ito ay isang pirasong inilaan sa subasta sa New Haven, 3 taon na ang nakalipas, na may halagang 30 milyong dolyar. Ang kwintas na hawak mo ay ang luha ng kalawakan. Ito ay isang item mula sa eksibisyon ng Seaton, 1 taon na ang nakalipas, na may halagang 50 milyong dolyar. Ang pendant na ito ay mula sa korte ng hari, isang artifact na antas ni CEO. Sa tingin ko, hindi ko na kailangang sabihin sa'yo kung magkano ang halaga nito. Tama na. Susan, ano ba ang pinagsasabi mo? Lina, baka totoo ang sinabi niya. Nakita ko talaga ang luha ng kalawakan sa exhibition. Narinig ko rin ang puso ni Hera. Anong nangyayari? Paano niya alam ang lahat ng ito? Kaya ba? Siyempre alam niya. Ang mga item na ito ay kilalang kilala. Isang mabilis na paghahanap online ay magsasabi sa iyo ng lahat. Tama. Susan, nagpakahirap ka para lang magpanggap na ako. Magpanggap na ikaw? Sino ang gustong magpanggap na isang tanga? Ano ang sinabi mo? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Narito ang regalo mula sa Grant Corp. Grant Corp ba? Nandito ako bilang kinatawan ng Grant Corp para maghatid ng birthday cake kay Mrs. Grant. Maligayang kaarawan, Mrs. Grant. Ano? Kanino mo sinabing para ang birthday cake? Para kay Mrs. Grant. Totoo nga, cake galing kay Mr. Grant. May pangalan pa ni Lina. Susan, anong masasabi mo ngayon? Huwag mong sabihin na iaangkin mo rin na birthday mo ngayon. O na ang pangalan mo ay Lina. Lina, wag mong sabihin yan. Baka talagang subukan niya yan. Mrs. Grant, naihatid ko na ang regalo. Aalis na ako ngayon. Salamat. Ipapaalam ko sa CEO ninyo. Imposible! Paano nagpadala si Zachary ng birthday cake para sa kanya? Siguro may hindi pagkakaunawaan. Sino talaga ang nagpadala? Susan, matagal na kitang tiniis. Karapat dapat ka talagang sampalin. Ikaw. Paano mo nasampal si Susan? Tapos ka na kapag nalaman ng manugang ko. Talagang pamilya sila ng basura. Napakawalang hiya. Susan, mas mabuti para sa iyo na bumalik sa probinsya. Tigilan niyo ang pagpapahiya sa sarili niyo dito. Siguro dahil walang oportunidad na maging palamunin sa probinsya. Dahil gustong-gusto niyang maging palamunin. Masayang tutuparin ko ang kanyang hiling. Masayang tutuparin ko ang kanyang hiling. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kalagarin mo ang babaeng itong tagalinis na walang alam, palayo sa akin. Nanay! Bitawan mo ang nanay ko! Ikaw na muna ang mag-alala sa sarili mo. Kumusta naman? Pusta ko? Hindi mo pa to natikman, di ba? Sayang naman kung siya ang kakain ng napakagandang cake. Pagsisisihan mo ito. Dito dapat nakatira si Mrs. Grant, di ba? Gusto ko talagang makita
kung paano mo kami papagsisihan. Bago kami magsisi sa kahit ano, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Hindi, Lumuhod ka. hindi. Susan, Lumuhod ka. Susan, Tumigil kayo. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawa yung ganyang ugali? Sino ka? Wala kang pakialam sa ginagawa namin. Turuan mo sila ng leksyon para sa akin. Lina. Susan, ayos ka lang ba? Ma, ayos lang ako. Mrs. Grant, pasensya na po. Na-late po ako. Sino ka? Bakit mo sinaktan ang mga tao ko? Ako ang pangalawang pangkalahatang tagapamahala ng Korporasyong Grant. Sa palagay mo ba'y sasaktan kita ng walang dahilan? Ikaw ang Deputy GM ng Grant Corp. Bakit hindi mo pa nga kilala ang asawa ng CEO nyo? Sinasabi mo bang siya si Mrs. Grant? Siyempre naman. Ma, ayos ka lang ba? Tumawag ng ambulansya. Mr. Watson, linisin mo ang lugar at paalisin mo lahat ng mga to. Palayasin niyo silang lahat. Siya. Tigil. Bahay ko to. Bakit niyo ako pinalalayas? Kusa ka na lang umalis. O ipapapalayas kita. Lina, mas marami sila. Huwag na nating lalain pa. Hintayin mo lang. Tatawagan ko na ang asawa ko. Patay kayong lahat. Ako ang asawa ng CEO ninyo. Paano mo ako matatrato ng ganito? Lina, anong nangyayari? Bakit hindi ka kilala ng Deputy GM na yun? Bihira akong pumunta sa kumpanya. Kaya normal lang na hindi niya ako kilala. Anong gagawin natin ngayon? Hahayaan na lang ba natin yon? Tatawagan ko na ang asawa ko. Sasagipin niya tayo. Hello? Zachary, ipaliwanag mo sa akin. Bakit may babae sa villa natin? At bakit ang tauhan mo ay nakipagsabwatan sa kanya para apihin ako? Paano mo ito aayusin? Ha? Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Anong sabi ni Ginoong Grant? Sabi niya, magkababata sila. Nakipagkasundo sila noong bata pa sila. Pero hindi mabuti si Susan. Nagpaloko-loko siya, nagdala ng paggalugi sa kumpanya, kaya pinutol ng asawa ko ang relasyon nila. Hindi ko inaasahan na kilala pala ni Susan si Ginoong Grant. Pero hindi dapat niya inaagaw ang vilya mo. Sabi ng asawa ko, nagbaliw si Susan matapos niyang makipaghiwalay, kaya ibinigay niya ang villang ito dahil sa awa at pag-aalala sa pagkakaibigan nila noong bata pa. Mabait at maalalahanin naman pala si Ginoong Grant. Huwag kang magalit sa kanya. Oo, dapat kang magalit sa Deputy GM na yun. Ang yabang-yabang niya, para hindi igalang si Ginang Grant. Eksakto. Lina, dapat pumunta ka sa kumpanya bukas, at tanggalin mo siya sa harap ng lahat. Tama, dapat mong tanggalin siya. Ginang Grant, ayos lang ba ang nanay ninyo? Ayos lang siya. Kailangan lang niyang magpahinga. Narito ang kontratang pinakuha ninyo sa akin. Ipagkakatiwala ko na lang sa inyo ang kumpanya. Abala ako dahil ang nanay ko ay hindi maganda ang pakiramdam. Huwag kayong mag-alala, Ginang Grant. Magtatrabaho na ako. Nanay, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. May mga tao akong nagbabantay sa villa. Hindi na babalik ang mga baliw. Makakapagpahinga ka ng maayos dito. Nagdala ako ng problema sa iyo. Huwag mong sabihin iyan, nanay. Magpahinga ka. May mga dapat asikasuhin ako sa kumpanya. Aalis na ako ngayon. Babalik ako mamayang gabi. Ano ang problema? Ginang Grant, mukhang may aksidente. Mag-iiba tayo ng daan. Tulungan mo ang anak ko. Naipit sa traffic ang ambulansya. Kailangang dalhin sa ospital ang anak ko. Ginang Grant, ang ospital ay nasa kabilang direksyon. Sinabi ni Mr. Watson na urgent ang proyekto. Tulungan mo ang anak ko. Nagmamakaawa ako. Hindi na siya makakahintay.
Sumakay ka sa kotse. Salamat, maraming salamat. Ginang Grant, hindi tayo makakarating sa kumpanya sa tamang oras. Pumunta ka sa ospital. Ako na ang mag-iisip ng paraan. Salamat. Bakit nagbago ang panahon ng ganito kaagad? Mga kasama, makinig. Espesipikong sinabi ni Mr. Watson na ngayon ang unang pagbisita ni Ginang Grant sa kumpanya. Dapat na lahat ay nasa pinakamagandang asal. Siguraduhing walang magkakamali. Oh, Maligayang pagdating sa kumpanya. Ginang Grant. Ginoong Grant, may natanggap akong balita. Nasa kumpanya si Ginang Grant. Ipapaalam ba namin sa kanya na nakabalik ka na? Hindi na kailangan. Diretso na tayo sa kumpanya. Bibigyan ko siya ng sorpresa. Si. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Ako si Susan Sloan, ang asawa ng CEO ninyo. Pwede na ba akong pumasok? Hindi ba ito si Susan? Anong lakas ng loob mong pumunta dito? Kumpanya ito ng asawa ko. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Ikaw naman. Alam ko na ang totoong pagkatao mo. Eksakto. Tinanggihan ka na. Nagpapakatangkad ka pa rin. Susan, wala ka talagang hiya. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Ginang Grant, kilala mo ba ang taong ito? Nakilala ko siya kahapon. Isa lang siyang isang walang hiya na puta na kumakapit sa asawa ko. Lina, tingnan mo kung nasaan ka. Hindi dito ang lugar para magwala. Susan, anong lakas mong sampalin ako? Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa bagong ilong ko? Lina, okay lang ba? Mga guard, baliin ang mga paa niya at palabas. Oh, Ano ang ginagawa mo? kasalanan ng kapalaran mo. Nasaktan mo ang asawa ng CEO namin. Tapos ka na. Tingnan mo. Ako ang tunay na Mrs. Grant. Kahit na ikaw ang reyna, babaliin pa rin namin ang mga paa mo. Tawagan mo Mr. Watson. Gusto ko siyang makita. Pumunta ka sa impyerno. Bitawan mo ako. Tigilan. Mr. Watson, Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Mrs. Grant, ayos ka lang ba? Mr. Watson, nagkamali ka ba? Hindi siya si Mrs. Grant. Siya ay, Sa tingin mo ba, hindi ko kilala kung sino si Mrs. Grant? Kayong dalawang bulag na tanga. Pag-uusapan natin mamaya. Mr. Watson, hindi namin alam. Nadaya kami. Tama po, Mr. Watson. Kanina, may babaeng nagsabing siya raw si Mrs. Grant. Mrs. Grant, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin sa dalawang ito? Pirmahan na natin ang kontrata. Mas mahalaga iyon. Turuan ninyo sila ng leksyon. Mahal, may nagpanggap sa akin at sinampal ako. Pakiusap, gumawa ka ng paraan. Talaga? Sino ang napakawalang hiya? Siyempre, iyon ang dating nililigawan mo, si Susan. At si Mr. Watson na iyon, hindi rin siya mabuti. At sigurado akong may relasyon sila. Sige, sige. Ako na ang bahala. Alam kong mahal na mahal mo ako. Susan, patay ka! Ginoong Smith, magkaroon tayo ng matagumpay na pakikipagtulungan. Mahusay. Lahat ng mabutang. Ginang Grant, tunay nga kayong napakakakayahan. Nalutas ninyo ang komplikadong bagay na ito ng napakadali. Talagang kahanga-hanga. Pinupuri mo ako, Ginoong Smith. Hindi naman. Napakaswerte ni Ginoong Grant na kayo ang kanyang asawa. Pakiusap. Sige, mauna ka. Ginoong Smith, masaya kaming makipagtulungan sa anumang mga proyekto sa hinaharap. Susan,
Ang galing mo sa pagpasok ng palihim sa kumpanya. Hindi ko alam kung paano mo nilinlang ang mga tanga dito. Pero wala akong oras ngayon. Dapat alam mo ang iyong lugar at manahimik ka. Ginoong Smith, pakiusap. Ano ang balak mong gawin sa aking kasosyo, sa negosyo? Ano ang sinasabi mo? Si Lina ang ginang Grant. Kung kumpanya ito ni Ginoong Grant, syempre kanya rin ito. Ginoong Watson, ano ang nangyayari dito? Kung siya ang ginang Grant, ano naman ang tungkol sa kanya? Ginoong Smith, May hindi pagkakaunawaan. ano ang lakas ng loob ninyong dalawa na pumunta at magdulot ng gulo? Mga guwardiya, dalhin ninyo sila sa tanggapan ng seguridad. Tigilan. Ginoong Watson, hindi ba? Ikaw ngayon ay tinanggal na sa trabaho. Sino ba ang akala mo para tanggalin ako? Nasaan ang HR manager? Nasaan ang sulat ng pagpapaalis? Handa na ba? Handa na. Mr. Watson, ito ang ulat ng pagpapaalis. Pakipirmahan po. Baliw siya. Baliw ka rin ba? Sino ba siya para tanggalin ako? Sino ka ba para bigyan ako ng sulat ng pagpapaalis? Ano naman ang magagawa ko, Mr. Watson? Si Mrs. Grant po siya. Hindi ba sa kanya nakasalalay ang lahat? Sino nagsabing siya si Mrs. Grant? Kakagaling lang niya sa opisina ni Mr. Grant. Siyempre, si Mrs. Grant nga siya. Bumalik na si Mr. Grant? Oo, bumalik siya kaninang umaga. Hindi mo ba alam? Ang flight ni Mr. Grant ngayong araw? Ngayon ko lang din nalaman. Pumunta tayo sa opisina. Anong karapatan mo? Akala mo basta-basta ka lang makikipagkita sa asawa ko? Mr. Watson, hindi mo ba talaga siya kilala? Maging tapat ka sa akin. Si Zachary ba? May iba? May iba si Zachary. Hindi siya ganoon sa tingin ko. Sa tingin mo? Susan, huwag kang mangarap. Kahit na si Mr. Grant ay may ibang babae, ang kabit ay ikaw. Tama. Dapat alam ng mga tao ang kanilang lugar. Susan, sa tingin ko wag mong labis na pagpapahalaga sa sarili mo. Alam kong mahirap para sa iyo tanggapin. Pero isip-isip mo, bakit ang kotse ay akin, ang villa ay akin, at ako ang una nakakaalam na si Mr. Grant ay bumalik ngayon? Ano pa ang masasabi mo? Tama. At saka, ang desisyon na tanggalin si Mr. Watson ay pinagtibay din ni Mr. Grant. Lahat ay dahil binuli mo si Lina. Si Mr. Grant ay nagtatanggol sa kanya. Mr. Watson, kalimutan muna natin ang ating kolaborasyon. Pag-uusapan natin ito pagkatapos malutas ni Mr. Grant ang mga problema sa pamilya niya. Mr. Smith, hayaan mo akong magpaliwanag. Mr. Smith! Lina, hintayin mo lang. Mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Pupunta ako para hanapin si Zachary at alamin ang totoo. May lakas ng loob kang sumama sa akin? Pinigilan ko kanina dahil sa tingin ko, hindi ka kwalipikado. Pero sa tingin mo, natatakot ako makita ang sariling asawa ko. Lina, nasaan si Zachary? Bakit ko sasabihin sa'yo kung nasaan siya? Sa tingin ko, malamang alam ni Mr. Grant na pupunta ka. Kaya umalis siya. Tama, iniiwasan ka ng asawa ko. Pero hinayaan pa kitang pumunta rito. Ay, hindi ko dapat ginawa yon. Sino ang tinatawag mong salot? Binabalaan kita. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Hindi ba siya natanggal? Bakit nandito pa siya? HR, ano to? Mrs. Grant, tatawag ako para paalisin siya. Lina, anong karapatan mo na magdesisyon tungkol sa mga empleyado ng kumpanya? Si Lina ang Mrs. Grant. Siyempre, may karapatan siyang magdesisyon. Hindi lang siya ang tatanggalin ko, pati ang buong departamento niya. Tatanggalin ko ang bawat isa sa kanila. Ikaw, Anong problema? Natatakot ka na? Makinig ka, dahil lahat to sa'yo. ikaw, ito. Mrs. Grant, okay lang po ba kayo? Paano mo ko binigyan ng sampal? Bakit hindi? Susan, nagdala ka ng problema sa villa ko kahapon pera, hindi ko yan ipapataw sa'yo. Ngayon, hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Mga guard, hawakan siya para sa akin. Bitawan.
Handa na ba ang regalo para sa Mrs. Grant? Handa na. Kayong dalawa, bitawan. Ano ang gusto mong gawin? Lina, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi mo yan makakaligtasan. Nananakot ka ngayon? Sige. Sisirain ko ang mukha mo ngayon. Hinto. Hayaan mong makita ko kung sino ang maglakas loob. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Anong nangyayari? Sabi niya, asawa mo raw siya. Ano? Ayaw mo na bang mabuhay? Baka naman siya ang tunay na Mrs. Grant? Wala na tayo. Sino ka? Anong kinalaman mo dito? Hindi mo nga siya kilala. Tapos Mrs. Grant ang tawag mo sa sarili mo? Wala akong pakialam kung sino siya. Kahit gaano karami ang dalhin mo, ako ang bahala sa lahat. Sa buong buhay ko, wala pa akong narinig na may lakas ng loob na harapin ako. Wala kang alam. Sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Ako si Zachary Grant. Dito sa kumpanyang ito, ako ang amo. Magkamukha kayong dalawa. Isang nagpapanggap na CEO, isa namang nagpapanggap na asawa niya. Nakakadiri kayo. Sige, Sandra. Hindi na kailangang makipagtalo sa mga taong ito. Darating na ang asawa ko. Kung may lakas ka ng loob, hintayin mo dito. Mr. Gusto kong makita kung sino itong tinatawag na CEO ng Grant Corp. Eddie, mag-enjoy ka na sa huling mga sandali mo. Kapag narito na ang asawa ko, papaputol-putol ko siya sa'yo at ipakakain sa mga aso. Mahal, naririnig mo ba isang asong gala na tumatahol? Hindi ba ikaw nag-aalala na baka talaga magloko ako sa iyo? Oh, pero naniniwala ako. Ang gusto mo ay hindi ganoon kapangit. Susan, Susan. Susan. Julia, sinasaktan nila ako. Susan, masakit ang kamay mo. Julia, ano ang kahulugan nito? Ako ang sister-in-law mo. Paano mo? David, dahil narito ka, bakit hindi ka pumasok? Giliw. Giliw, narito ka na. Sila, sinasaktan nila ako. At siya ay nagpapanggap bilang CEO ng Grant Corp. Dapat mo silang putol-putol at ipakakain sa mga aso. David, kailan ka naging CEO ng Grant Corp? Anong lakas ng loob mo para magsalita sa asawa ko ng ganito? Gusto mo bang mamatay? Ginoong Gray, bakit hindi mo ako turuan? Ginoong Grant, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ang babae ay baliw. Ganito siya talaga. Wala akong kasalanan. Pwede mo siyang parusahan. Huwag mo akong idamay. Mahal, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Paano mo siya tinawag na Ginoong Grant? Magsara ka nga ng bibig mo minsan. Anong ibig sabihin nito? Anong problema? Ako ang tunay na Mrs. Grant. Paano mo ako tratuhin ng ganito? Julia, anong nangyayari dito? David ang driver ng pamilya. Kasama namin siyang nakatira sa villa. Mas mabuti ang pagtrato ko sa kanya dahil sa paggalang sa isang nakatatanda. Hindi ko inakala na siya ay magpapanggap na isang Grant. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka sa akin. Paano siya magiging driver? Paano ang kotse? At ang villa? Paano ang lahat ng alahas? Muntik ko nang makalimutan ang bagay na iyon. David, mas mabuti na ipaliwanag mo ang sarili mo. Pinapunta ako ni Ginoong Grant para ipaservice ang kotse. Dahil ito ay maaga nakabalik, ginamit ko ito para magpasikat sa mga babae. Ang bracelet. Paano ang bracelet? Sinabi mo ang Star of the Ocean ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Iyon ay peke na binili ko sa isang vendor sa kalye. Pagkatapos makita ang tunay. Totoo ba iyon? Well, hindi na ito sorpresa. Pero masaya pa rin ako. David, papatayin kita. Paano mo ito ginawa sa akin? Paano mo? Mga guard, itaboy ang mga baliw dito at huwag silang payagan na lumapit ulit. Ginoong Grant, patawarin mo ako. Ginoong Grant.
Mahal, gusto kong humingi ng paumanhin tungkol sa isang bagay. Hindi ko napapanatili ang Ginoong Smith at nasira ang proyekto mo. Hindi iyon kasalanan mo. Bukod pa, ang magagandang bagay ay dumating sa mga naghihintay. Baka may pagkakataon pa. Ginoong Grant, narito ang Ginoong Smith. Dinala pa niya ang asawa niya. Ikaw! Hindi ko alam na ikaw ang Mrs. Smith. Mrs. Grant, salamat sa pagligtas sa anak ko. Ikaw ay isang benefactor sa aming pamilya. Tingnan, sinabi ko sa iyo na may pagkakataon pa. David, naayos na ba ang kotse ko? Ginang Grant, ang sports car ninyo ay limited edition sa buong mundo. May piyesa kasi na kailangang import, kaya baka abutin pa ng ilang araw. Ihatid mo sa akin kapag tapos na, ha? Opo. Nakarating na tayo. Nanay! Nandito ako. Nanay! Susan! Susan, tingnan ko nga ng mabuti. Ay, Nay, sabi ko sa'yo huwag kang magdala ng maraming dala. Alam kong meron ka naman ng lahat ng kailangan mo dito. Pero, tingnan mo, iba ito. Lahat ito galing sa sarili nating hardin. Sariwa at masustansya. Nasaan si Zachary? Mag-isa ka lang ba pumunta rito? Mahal, pasensya ka na. May urgent na problema sa overseas branch ng kumpanya at kailangan kong lumipad agad para asikasuhin ito. Di na ako makakasama sa'yo para sunduin si nanay. Pwede bang bantayan mo ang local branch habang wala ako? Walang problema. Siguraduhing magpahinga ka ng maayos. Mahal, ang galing mo? Oh, pagdating ni nanay, dalhin mo siya sa villa natin sa Moonlight Bay. Sige, ingat ka at alagaan mo ang sarili mo. Mahal kita. Nay, kailangang pumunta sa ibang bansa si Zachary dahil sa emergency, kaya pupunta muna tayo sa villa. Manatili ka ng matagal ngayon, Nay. Ay nako, paano ko na ipadala sa group chat ng alumni ng school ang mga litrato ng kotse ko? Wow, ang ganda ng kotse na ito. Milyon-milyon ang halaga niyan, sigurado. Limited edition sa buong mundo ang kotse na yan. Sa milyon lang, di mo yan mabibili. 10-10 milyon ang halaga niyan. Susan, nanalo ka ba sa loto o ano? Ang ganda ng buhay mo. Salamat sa papuri ninyo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung magkano ang kotse na yan. Siyempre hindi mo alam ang presyo niyan. Kasi, ang asawa ko, ang bumili sa akin ng kotse na yan. Lina, sigurado ka ba na hindi mo ba ito napagkamalang kotse ng iba? Pandaigdigang limitadong edisyon na kotseng pang-sports ito. Akala mo ba nagkakamali ako? Alam niyang limited edition ito. Bakit niya pinagpipilitan na sa kanya ito? Tingnan ninyo, mga kaibigan. Bakit nasa kanya ang litrato na kinuha ko sa loob ng kotse? Baka naman, siya ay tauhan ng car dealership? Lina, lumabas ka ngayon din sa kotse ko. Kung hindi, pananagutan mo ito. Susan, harap-harapan na ang ebidensya. Aminin mong mali ka o manahimik ka na lang. Bakit ka nagmamatigas pa rin kahit nahuli ka na? Eksakto. Bakit ka pa nagpapanggap sa harap ng tunay na may-ari? Nakakakahiya ito. Susan, masama ang pakiramdam ko. Ma, anong nangyayari? Masama talaga ang pakiramdam ko. Heto, Parang nahihilo ako sa biyahe. tibayan mo lang, Ma. Malapit na tayo sa villa. Anong nangyari? Ang mga tao ngayon ay sobrang suplado. Akala ni Susan, pwedeng kumuha lang ng ilang litrato ng kotse ko at sabihin sa kanya, Hindi talaga. Nakakawalang hiya naman yon. hayaan mo na siya. Oh, siyang nga pala, Sandra.
Magkakaroon ako ng birthday party ko sa villa ko sa Moonlight Bay. Gusto mo bang sumama? Lina, may villa ka sa Moonlight Bay? Ibinigay sa akin ng asawa ko. Wow, ang yaman ng asawa mo. Sobra siyang mag-spoil sa akin. Lagi niya akong binibigyan ng regalo. Oo nga pala. Binigyan niya ako ng bracelet na ito noong isang araw. Hindi naman ito ganun kamahal. Yan ba yung Heartsea bracelet galing sa huling auction? Susan, nandito ka? Julia, saan ka nagmamadali? Tinawag ako ng crew sa set. Kailangan ko nang umalis. Paalam na, Miss Lawson. Susan, ang ganda na talaga ni Julia. Mas maganda pa siya sa personal kaysa sa TV. Pero hindi pa rin siya nagkakapirme. Ang kalat-kalat niya talaga. Sino ang bumili ng pulseras na ito? Siguro ito ay sorpresa ni Zachary para sa'yo. Ma, magpahinga ka muna. Ako na ang maghahatid ng bag ni Julia. Sige, huwag mo akong intindihin. Sige, bilisan mo. Aayusin ko lang ng kaunti. Parehong si Susan at Zachary ay masyadong busy para maglinis ng bahay. Ang mahal siguro ng kotse na yon. Ang ganda. Totoo. Si Lina yon? Lina, Kotse ni Lina yon. Lina, Meron ka talagang villa sa Moonlight Bay? sino ang asawa mo? Lina, ang bait niya. Binigyan ka ng kotse at bilya na ganyan. Lina, ikaw ba yung asawa raw ni Mr. Grant? Inaanyo, okay? Kumusta? Mahal, pinapahanap kita ng maglilinis ng villa kahapon, di ba? Naasikaso mo na ba? Sabi ng asawa ko, nalinis na ang villa ng cleaner. Pwede na tayong pumasok at mag-party ngayon. Lina, ang galing mo. Ito ang tunay na buhay mayaman. Hindi tulad ni Susan, na nagpapakita ng litrato ng kotse ni Lina sa group chat. Nahihiya ako para sa kanya. Buti na lang wala siya rito, kung siya ay... Anong ginagawa ninyong lahat dito? Nako, pag-uusapan mo ang demonyo, darating na. Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Hindi ba ako dapat ang nagtatanong niyan? Ay, hindi ba ito si Miss Sports Car? Ano, hindi pa ba sapat na kahihiyan para sa'yo ang magyabang sa group chat? Sigurado ako, sumunod lang siya dito. Nang makita ang address sa group chat, malamang naghahanap pa siya ng mas maraming material para sa drama niya. Hindi ito drama. Akin ang kotse na ito. Eh bakit hindi mo ito dinala? Masyado bang marami ang kotse? Para pumili ka. Nasira ang kotse ko ilang araw na ang nakalipas, kaya ipinaayos ko. Ang kotse na ito ay... Susan, hindi ka talaga marunong tumigil. Ano? Kung sa'yo talaga ang sports car na ito, bakit nasa kamay ko ang susi? Bakit nasa iyo ang kotse ko? Nagpapanggap ka pa rin. Kung ako ang nasa kalagayan mo, dapat matagal na akong nagtago sa kahihiyan. Lina, kinuha mo ang kotse ko at pinagmaneho mo ng walang pahintulot ko. Pananagutan mo ito. Sabi mo sa'yo ang kotse na ito? Eh di, ipakita mo ang susi. Sabi ko na nga, ipinaayos ko ang kotse ko. Nasa kasa ang mga susi ko. Paano mo nakuha ang mga yon? Nagsisinungaling ka lang sa lahat ng bagay. Lahat ng kasinungalingang ito, para lang mapansin ka. Eksakto. Ipinakita na nga ni Lina ang susi. Pwede bang tumigil ka na? Sige, sige. Walang saysay ang makipagtalo sa mga hamak. Hindi tayo magka-level. Tara, pasok na tayo sa bahay ko para mag-party. Anong ibig mong sabihin na bahay mo? Bahay ko ito. Pwede bang tumigil ka na, Susan? Palalampasin ko na yung tungkol sa kotse. Pero, huwag kang magpakapalad. Bahay ko ito. Susan, kung bahay mo ito, bakit hindi mo buksan ang pinto? Bahay ko ito. Siyempre, mabubuksan ko ang pinto. Binabalaan kita. Susan, umalis ka na habang maaga pa. Wala kaming oras sa kalokohan mo. Oh, hayaan natin siyang subukan. Kung hindi, magmumukha tayong masama sa kanya. Siyempre pwede nating hayaan siyang subukan. Pero,
Susan, kung hindi mo mabuksan ang pinto, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat. Aminin mong gusto mo lang ng atensyon. At nagpa-picture ka sa kotse ni Lina. Eksakto. I-video rin namin ang buong pangyayari at ipopost ang video sa alumni group para maliwanagan ang lahat. Kung mabuksan ko nga. Kung mabubuksan mo ang pintong yan, Lahat kami ang luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. kung ganoon, dilat ang mga mata nyo at panooring mabuti. Talagang susubukan niya. Akala mo ba elevator ito na bubukas lang sa pindot? Hintayin na lang natin ang paghingi niya ng tawad. Maligayang pag-uwi. Binuksan niya talaga ang pinto. Ito ay, Nakita ba ng lahat yon? Ang pinto ay nabuksan na. Lina, anong nangyayari? Paano niya nabuksan ang pinto ng bahay mo? Ito bang bahay na ito ay talagang sa kanya? Ngayon, tingnan natin. Di ba kayong lahat ang nagsabi na dapat lumuhod at humingi ng tawad? Susan, paano mo nabuksan ang pintong yon? Sabi ko na sa'yo, bahay ko ito. Anong nangyayari? Wala akong ideya. Pero hindi naman basta-basta magre-rehistro ng fingerprint ng kung sino man para sa isang bahay na ganito, di ba? Huwag kayong magbaloko sa kanya. Imposibleng sa kanya ang bahay na ito. Nabuksan na ang pinto. Mag-aaway pa ba kayo tungkol diyan? Alam ko na, ikaw, nakapasok ka sa sistema namin ng maaga, di ba? Miss Zeller, naisip mo na ba kung paano ka luluhod at hihingi ng tawad? Nakatingin ang lahat dito? Susan, ikaw? Susan, nakauwi ka na. Anong ginagawa mo? Naglilinis lang ako ng kaunti. Ang lugar na ito ay matagal nang walang nakatira. Sila ba itong mga kaibigan mo? Kaya pala nabuksan mo ang pinto, Susan. Ikaw ay anak ka lang pala ng tagalinis. Tumawag ang asawa ni Lina bago pa tayo pumasok na may tagalinis daw siya rito para maglinis ng bahay. So, lumalabas anak lang pala siya ng tagalinis? Susan, wala ka talagang hiya. Ipinagmamalaki mo na sa'yo ang bahay na ito dahil lang tagalinis dito ang nanay mo? So, kung naglinis ang nanay mo sa palasyo, magiging sa'yo rin ba iyon? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tinutulungan ko lang ang anak kong linisin ang bahay niya. Ganoon din ang nanay niya. Walang hiya, tulad niya. Ma'am, tingnan mo naman ang sarili mo. Sa pananamit mong ganyan, sa tingin mo, may maniniwala bang sa'yo ang bahay na ito? Lina, sa mga tagalinis na ganito, mas mabuting tingnan mo ang bahay kung may nawawala. Tigilan nyo yan. Kayo, humingi kayo ng tawad sa nanay ko ngayon. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Akala mo ba makakapag-demand ka ng tawad sa akin? Wala akong pakialam kung sino ang asawa mo. Kung ininsulto mo ang nanay ko, kailangan mong humingi ng tawad. Makinig kayong lahat. Ang asawa ko ay ang punong ehekutibo ng Grant Corp. Ang punong ehekutibo ng Grant Corp, si Zachary Grant? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Akala mo ba karapat-dapat ang isang hamak? Na tulad mo nabanggitin ang pangalan ng asawa ko? Nakita mo, sabi ko sa inyo, si Lina ang ginang Grant. Alam ko na. Wow, narinig ko na si Ginoong Grant ay mayroong misteryosong asawa na hindi masyadong nagpapakita. Si Lina pala iyon? Ayaw ko sanang mag-ingay. Pero may mga taong hindi talaga alam ang lugar nila. Lina, alam ba ni Zachary na may asawa siyang tulad mo? Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan? Papaalisin kita sa seaton sa isang salita lang. Naniniwala ka ba? Siyempre naniniwala akong may ganoong kapangyarihan si Ginang Grant. Pero una, kailangan mo munang maging tunay na Ginang Grant. Akala mo hindi ako si Ginang Grant? Kung hindi ako, sino pa? Ako, si Ginang Grant. Ako si Ginang Grant. Nababaliw ka ba, Susan? Wala ka bang salamin sa bahay niyo? Tumingin ka nga sa salamin, Susan. Di ka nga karapat-dapat na maglinis ng sapatos ni Ginoong Grant? Eksakto. Hindi ka nga kagandahan ko. Anong akala mo? Makakapantay ka kay Lina. Okay, tama na yan. Hindi naman niya kasalanan na guwapo at mayaman ang asawa ko. Madalas siyang maging crush ng mga babae, pero hindi yun importante. Ang asawa ko, ako lang ang nakikita niya. Teka, yan ba yung Heartsea bracelet? Yung binili ng isang misteryosong bilyonaryo? Mahigit 1 bilyon ang presyo nito at binili lang ni Ginoong Grant. Naiinggit ako. Paano nakuha niya yung bracelet na yan? Sino ang bumili nitong bracelet? Siguro sorpresa yan para sa'yo mula kay Zachary. Ito ang bracelet ko. Alam naming ganyan ang sasabihin mo. Susan, bakit hindi mo na lang sabihin kung alin dito ang sayo habang nandyan ka na? Sa akin ang bracelet na ito. May resibo pa ako para patunayan ito. Paano siya nagkaroon ng resibo? Lina, may resibo ka ba? Sino bang nagpaparesibo para sa regalo? Susan, nasaan ang resibo mo? Pakita mo sa amin. Ipapakita ko.
Meron ba talaga siyang resibo? Hindi ko na maalala kung saan ko inilagay. Seryoso ka ba, Susan? Hindi lang yan simpleng papel. Resibo yan ng isang bagay na nagkakahalaga ng mahigit $1 billion. Paano mo nakakalimutan kung saan mo inilagay? Kahit na meron ka nga, ano naman? Ang mga minamahal ang tumatanggap ng mga regalo. Ang mga resibo ay karaniwang napupunta sa accountant ng kumpanya. Tigilan niyo ang pang-aapi sa kanya. Nakita ko rin ang resibo. Regalo kay Susan galing kay Zachary ang pulseras na yan. Wow, kung ano ang ina, siya rin ang anak. Magaling kayong dalawa sa pag-imbento. Si Mr. Grant pa rin ang bumili ng pulseries na yan. Bakit hindi mo siya tawagan para linawin ito? Ano? Takot ka? Hindi. Nasa eroplano ang asawa ko ngayon. Hindi ko siya makontak. Nagsisinungaling ka. Kanina lang tumawag si Mr. Grant kay Lina. Sinabi pa niyang pupuntahan niya ito. Nagsinungaling ba sa akin si Zachary tungkol sa pagpunta sa ibang bansa? Sinasabi mo bang makakausap mo siya? Siyempre. Anong nangyayari? Lina? Baka abala ang asawa ko ngayon. Mukhang hindi mo rin kayang patunayang ikaw si Mrs. Grant. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Teka, si Julia Grant na aktres ay kapatid ni Mr. Grant. Ang makakausap sa kanya ay si Mrs. Grant. Tama. Tatawagan ko si Julia ngayon. Hindi, mas maganda. Magvi-video call ako sa kanya. Meron ba talaga siyang numero ni Julia? Kumusta? Ay nako, si Julia talaga. Julia, pinakamalaki akong fan mo. Salamat sa inyong lahat. Si Julia talaga. Paano niya nakuha ang numero ni Julia? Gaano karaming asawa ang mayroon, Zachary? Wala yon, Julia. Tumawag lang ako para magpasalamat sa birthday gift na ipinadala mo sa akin. Gusto ko ito. Salamat. Walang anuman. Kung yon lang, Kailangan kong bumalik sa trabaho ngayon. Sige, magpatuloy ka. Ingatan mo ang sarili mo. Paalam. Well, mayroon pa ba kayong sasabihin? Susan, kailangan mong humingi ng paumanhin kay Lina ngayon. Oo, at mas mabuti kang lumuhad para gawin ito. Susan, bakit mayroon siya ng numero ni Julia? Ibig sabihin ba nito, Zachary at siya? Dapat may misunderstanding. Tatawag ako sa Julia para magtanong tungkol dito ngayon. Nagpapatuloy ka pa ba sa act, Susan? Alam ng lahat na si Mr. Grant ay may isang kapatid na babae lang. Ano ang naroon para magkamali ng pag-intindi? Ituring lang natin ang buong bagay na ito bilang libreng clown show. Susan, kung hindi mo mapasagot si Julia, sisiguraduhin kong bugbugin ka at ang nanay mo. Bakit hindi sumasagot si Julia sa telepono? Hintayin natin sandali. Julia, Parating na! Paumanhin. Hindi maabot ang numerong tinawagan mo sa ngayon. Ano naman ang dahilan mo ngayon? Kakadis lang ni Julia ng tawag kay Lina. Huwag mong sabihing, bigla na lang hindi niya dala ang kanyang telepono. Susan, tapos ka na ba sa palabas mong yan? Kung hindi, umalis ka na. May birthday pa akong ipagdiriwang. Bahay ko ito. Kung may dapat umalis, ikaw yon. Ipinakita na sa atin ni Lina ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Paano ka pa rin nagmamagaling? May ebidensya rin ako. Tatawagan ko ngayon din ang isang taga Grant Corp. Maghahatid naman sila ng kontrata para sa akin. Ikaw. Susan, bakit ka ba nagmamatigas? Sa tingin ko nagpapahaba lang siya ng oras para mas matagal siyang manatili sa bahay na ito. Hayaan mo siyang magpahaba. Malapit nang dumating ang asawa ko para ipagdiwang ang birthday ko. Pagdating niya, hindi na natin kailangan ng anumang ebidensya. Pupunta rito si Ginoong Grant. Makikilala ko talaga si Ginoong Grant. Pupunta si Zachary? Ngayon, hindi na ako makapaghintay na makita kung aling Zachary ang darating. Lina, ano ang tungkol sa kanya? Talagang papabayaan mo siyang maghintay dito? Bueno, siya ay napaka-entertaining sa kanyang mga palabas. Hayaan mo siyang manatili para makita niya ang pagkakaiba sa atin. Susan, alam mo, hindi dapat humingi ng sobra. Kung hindi ka ipinanganak na mayroon, hindi mo kailanman magkakaroon kahit gaano ka magbilit. Ano ang nagpapaisip sa'yo na makapagsermon ka sa akin? Ito ang bahay ni Lina. Maaari siyang magsermon sa sino man gusto niya. Lina, nasaan ang banyo? Ang banyo ay... Lina, bilisin mo. Emergency ito. Ito ay... Lina, hindi mo alam kung nasaan ang banyo sa sarili mong bahay. Siyempre alam ko.
Nandyan lang. Ito ang kusina. Ang banyo mo napaka-stylish. Parang kusina ang itsura. Lina, ito ba talaga ang bahay mo? Bakit parang ito ay unang pagkakataon mo dito? Siyempre bahay ko ito. Marami lang kaming bahay at hindi ako madalas dito. May problema ba sa iyon? Lina, nasaan ang banyo? Kailangan ko talaga ito ngayon. Nasa ibaba, pangalawang pinto sa kaliwa. Paano alam ni Susan kung nasaan ang banyo? Sinabi ko sa'yo, ang nanay niya ay tagalinis dito, partikular na naglilinis ng mga banyo. Siyempre, alam niya kung nasaan ang banyo. Ay, oo nga. Nakalimutan ko talaga yon. Magsasaka lang naman siya. Ano, akala mo kasal ka na sa mayaman dahil lang naglinis ka ng bahay niya ng 2 araw? Wala kang ang kahit isang disenteng alahas na suot. Anong karapatan mong magpakayabang pa rin? Lina, maaari mo bang ipakita sa amin ang kahon ng alahas mo? Bigyan natin ang magsasakang ito ng ideya kung ano ang itsura ng tunay na karangyaan. Mahal, napakabuti mo sa akin. Ibinibigay mo ba talaga sa akin ang villang ito? Siyempre, pero tandaan, huwag mong hawakan ang anumang nasa loob, lalo na ang mga alahas. Ano ang ibig sabihin niyon? Sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat? Siyempre hindi. Sa tingin ko lang, ang mga alahas na yon ay masyadong luma at hindi na uso para sa'yo. Ay, ikaw. Lina, hindi mo sasabihin sa amin na hindi mo mahanap ang kahon ng alahas, di ba? Siyempre hindi. Matagal na akong hindi nakakabalik sa villang ito, kaya hindi ko matandaan kung nasaan. Ang huling beses na narito ako ay noong gabi ng pista ng parol. Pero nang pagdating namin dito, gusto ng asawa ko na dalhin ako sa mas romantikong lugar. Napaka-romantiko ni Mr. Grant. Susan? Hindi ba? Biglang umalis si Zachary ng gabing iyon para bang makipagkita sa kanya? Ay naman, tigilan mo na ang pantasya mo. Ang isang tulad ng anak mo ay hindi man lang pwedeng maging kabit ng driver ni Ginoong Grant. Paano mo nasabi yan? Kung ganoon, patingin nga ako ng jewelry box mo, Ginang Grant. Tingnan natin ang pagkakaiba natin. Ano, maliban kung hindi mo kaya, Ginang Grant? Siyempre kaya ko. Kasi lang ang asawa ko. Ano ang gagawin niya? Hindi siya maglalakas loob. Naguluhin ng lugar, di ba? Tara, sundan natin siya. Narinig ko na ang mayayaman ay naglalagay ng mamahaling alahas sa isang safe. Paano niya nalaman kung nasaan ang safe? Oo, Lina, anong nangyayari? Kasi siya at ang nanay niya ay sumilip-silip nang naglilinis ng bahay kanina. Lina, ang tigas talaga ng ulo mo. Ano naman kung makita mo ang safe? Buksan mo kung kaya mo. Hindi ko nga alam ang code ng safe. Paano malalaman ng anak ng tagalinis yon? Susan, hindi ba sabi mo ikaw si Ginang Grant? E di sige, buksan mo ang safe. Lina, ang impostor na ito ay malamang kinakabahan na ngayon. Dilat ang mga mata at manood kayong mabuti. Nagpapanggap ka pa rin? Kung hindi mo mabuksan ang safe, mamamatay ka. Binuksan. Binuksan niya talaga ang safe. Ligtas yan. Lina, bakit niya alam ang code ng safe mo? Kasi ang anak ko ang may-ari ng bahay na ito. Siya ang tunay na Mrs. Grant. Lina, anong nangyayari? Binuksan din niya kanina ang pinto. Hindi ka ba talaga si Mrs. Grant? Susan, paano mo nabuksan ang safe ko? Tatawag ako ng pulis at ipapaaresto ka. Pulis? Sige, tawagan mo. Gusto kong makita kung sino talaga ang maaaresto. Lina, ano ba ang code ng safe mo? 4 na 0 ba o ano? Susan, anong code ang ginamit mo? 1024. Magandang subok, Susan. Birthday ni Lina ang 1024. Nagbibiro ka ba? Anniversary naming mag-asawa ni Zachary ang 1024. Napakatuso mo, Susan. Alam mo sigurong romantiko si Mr. Grant at gagamitin ang birthday ng asawa para sa safe. Swinerte lang siya at akala niya makakapagpanggap pa siya. Ikaw?
Kamusta, mahal? Kailan ka darating? Ano? Magpapadala ka ng tao mula sa kumpanya para maghatid ng regalo? At malapit na silang dumating? Okay, maghihintay ako. May darating mula sa Grant Corp? Ano bang nangyayari kay Lina at Zachary? Susan, hindi ka ba matatakot sumama sa amin sa labas para salubungin ang mga tauhan ng kumpanya? Bakit naman hindi? Susan, sabi mo ikaw sige ng Grant, diba? Kung dumating ang mga tauhan at hindi ka nila nakilala, ikaw at ang nanay mo ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Tama, kailangan mong humingi ng tawad sa amin. Ikaw ang bagong intern, di ba? Pumunta ka sa address na ito at kunin mo ang regalo para kay Ginang Grant. Ihatid mo sa villa sa Moonlight Bay. Nakuha mo? Regalo para kay Ginang Grant? Si Ginoong Grant ba ang naghanda ng regalo? Bawasan ang salita, dagdagan ang galaw. Huwag mong sirain ito. Nakuha ko, hindi ko ito sisirain. Sige na, umalis ka na. Ginoong Watson. Pupunta ako sa Moonlight Bay para ihatid ang kontrata kay Ginang Grant. Asikasuhin mo ang mga bisita habang wala ako. Opo, Ginoong Watson. Lina, hindi pa dumarating ang mga tao mula sa kumpanya. Susan, Huwag kang mag-alala, ma. Gusto ko talagang makita kung sino ang darating. Tama, hindi naman nagmamadali. Hayaan mo silang magpanggap ng ilang minuto pa. Lina, pwede ba naming subukan ang mga alahas mo? Sige, go lang. Susan, hahayaan mo lang ba silang hawakan lahat ng itong mamahaling alahas? Ay naku, ito ang pinakamagandang alahas na nakita ko sa buhay ko. Gusto mo? Pumili kayo, lahat. Regalo ko sa inyo ito. Lina, kahit anong alahas dito, napakamahal. Ano ang karapatan mong magsalita dito? Maaari niya itong ibigay sa kahit na kanino ang gusto niya. Naiinggit ka o nagsiselos? Hoy, huwag mong sabihin yan. Ang mga bagay na ito ay napakamahal para sa kanya. Pero para sa akin, napakamura lang nito. Ang singsing na hawak niya ay ang puso ni Hera. Ito ay isang pirasong inilaan sa subasta sa New Haven, 3 taon na ang nakalipas, na may halagang 30 milyong dolyar. Ang kwintas na hawak mo ay ang luha ng kalawakan. Ito ay isang item mula sa eksibisyon ng Seaton, 1 taon na ang nakalipas, na may halagang 50 milyong dolyar. Ang pendant na ito ay mula sa korte ng hari, isang artifact na antas ni CEO. Sa tingin ko, hindi ko na kailangang sabihin sa'yo kung magkano ang halaga nito. Tama na. Susan, ano ba ang pinagsasabi mo? Lina, baka totoo ang sinabi niya. Nakita ko talaga ang luha ng kalawakan sa exhibition. Narinig ko rin ang puso ni Hera. Anong nangyayari? Paano niya alam ang lahat ng ito? Kaya ba? Siyempre alam niya. Ang mga item na ito ay kilalang kilala. Isang mabilis na paghahanap online ay magsasabi sa iyo ng lahat. Tama. Susan, nagpakahirap ka para lang magpanggap na ako. Magpanggap na ikaw? Sino ang gustong magpanggap na isang tanga? Ano ang sinabi mo? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Narito ang regalo mula sa Grant Corp. Grant Corp ba? Nandito ako bilang kinatawan ng Grant Corp para maghatid ng birthday cake kay Mrs. Grant. Maligayang kaarawan, Mrs. Grant. Ano? Kanino mo sinabing para ang birthday cake? Para kay Mrs. Grant. Totoo nga, cake galing kay Mr. Grant. May pangalan pa ni Lina. Susan, anong masasabi mo ngayon? Huwag mong sabihin na iaangkin mo rin na birthday mo ngayon. O na ang pangalan mo ay Lina. Lina, huwag mong sabihin yan. Baka talagang subukan niya yan. Mrs. Grant, naihatid ko na ang regalo. Aalis na ako ngayon. Salamat. Ipapaalam ko sa CEO ninyo. Imposible! Paano nagpadala si Zachary ng birthday cake para sa kanya? Siguro may hindi pagkakaunawaan. Sino talaga ang nagpadala? Susan, matagal na kitang tiniis. Karapat dapat ka talagang sampalin. Ikaw. Paano mo nasampal si Susan? Tapos ka na kapag nalaman ng manugang ko. Talagang pamilya sila ng basura. Napakawalang hiya. Susan, mas mabuti para sa iyo na bumalik sa probinsya. Tigilan niyo ang pagpapahiya sa sarili niyo dito. Siguro dahil walang oportunidad na maging palamunin sa probinsya. Dahil gustong-gusto niyang maging palamunin. Masayang tutuparin ko ang kanyang hiling. Masayang tutuparin ko ang kanyang hiling. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kalagarin mo ang babaeng itong tagalinis na walang alam, palayo, sa akin.
Nanay! Bitawan mo ang nanay ko! Ikaw na muna ang mag-alala sa sarili mo. Kumusta naman? Pusta ko? Hindi mo pa to natikman, di ba? Sayang naman kung siya ang kakain ng napakagandang cake. Pagsisisihan mo ito. Dito dapat nakatira si Mrs. Grant, di ba? Gusto ko talagang makita kung paano mo kami papagsisihan. Bago kami magsisi sa kahit ano, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Hindi, Lumuhod ka. hindi. Susan! Lumuhod ka. Susan! Tumigil kayo. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawa yung ganyang ugali? Sino ka? Wala kang pakialam sa ginagawa namin. Turuan mo sila ng leksyon para sa akin. Lina. Susan, ayos ka lang ba? Ma, ayos lang ako. Mrs. Grant, pasensya na po. Na-late po ako. Sino ka? Bakit mo sinaktan ang mga tao ko? Ako ang pangalawang pangkalahatang tagapamahala ng Korporasyong Grant. Sa palagay mo ba'y sasaktan kita ng walang dahilan? Ikaw ang Deputy GM ng Grant Corp. Bakit hindi mo pa nga kilala ang asawa ng CEO niyo? Sinasabi mo bang siya si Mrs. Grant? Siyempre naman. Ma, ayos ka lang ba? Tumawag ng ambulansya. Mr. Watson, linisin mo ang lugar at paalisin mo lahat ng mga to. Palayasin niyo silang lahat. Siya. Tigil. Bahay ko to. Bakit niyo ako pinalalayas? Kusa ka na lang umalis. O ipapapalayas kita. Lina, mas marami sila. Huwag na nating lalain pa. Hintayin mo lang. Tatawagan ko na ang asawa ko. Patay kayong lahat. Ako ang asawa ng CEO ninyo. Paano mo ako matatrato ng ganito? Lina, anong nangyayari? Bakit hindi ka kilala ng Deputy GM na yun? Bihira akong pumunta sa kumpanya. Kaya normal lang na hindi niya ako kilala. Anong gagawin natin ngayon? Hahayaan na lang ba natin yon? Tatawagan ko na ang asawa ko. Sasagipin niya tayo. Hello? Zachary, ipaliwanag mo sa akin. Bakit may babae sa villa natin? At bakit ang tauhan mo ay nakipagsabwatan sa kanya para apihin ako? Paano mo ito aayusin? Ha? Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Anong sabi ni Ginoong Grant? Sabi niya, magkababata sila. Nakipagkasundo sila noong bata pa sila. Pero hindi mabuti si Susan. Nagpaloko-loko siya, nagdala ng paggalugi sa kumpanya, kaya pinutol ng asawa ko ang relasyon nila. Hindi ko inaasahan na kilala pala ni Susan si Ginoong Grant. Pero hindi dapat niya inaagaw ang bilya mo. Sabi ng asawa ko, nagbaliw si Susan matapos niyang makipaghiwalay, kaya ibinigay niya ang villang ito dahil sa awa at pag-aalala sa pagkakaibigan nila noong bata pa. Mabait at maalalahanin naman pala si Ginoong Grant. Huwag kang magalit sa kanya. Oo, dapat kang magalit sa Deputy GM na yun. Ang yabang-yabang niya, para hindi igalang si Ginang Grant. Eksakto. Lina, dapat pumunta ka sa kumpanya bukas at tanggalin mo siya sa harap ng lahat. Tama, dapat mong tanggalin siya. Ginang Grant, ayos lang ba ang nanay ninyo? Ayos lang siya. Kailangan lang niyang magpahinga. Narito ang kontratang pinakuha ninyo sa akin. Ipagkakatiwala ko na lang sa inyo ang kumpanya. Abala ako dahil ang nanay ko ay hindi maganda ang pakiramdam. Huwag kayong mag-alala, Ginang Grant. Magtatrabaho na ako. Nanay, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. May mga tao akong nagbabantay sa villa. Hindi na babalik ang mga baliw. Makakapagpahinga ka ng maayos dito. Nagdala ako ng problema sa iyo. Huwag mong sabihin iyan, nanay. Magpahinga ka. May mga dapat asikasuhin ako sa kumpanya. Aalis na ako ngayon. Babalik ako mamayang gabi.
Ano ang problema? Ginang Grant, mukhang may aksidente. Mag-iiba tayo ng daan. Tulungan mo ang anak ko. Naipit sa traffic ang ambulansya. Kailangang dalhin sa ospital ang anak ko. Ginang Grant, ang ospital ay nasa kabilang direksyon. Sinabi ni Mr. Watson na urgent ang proyekto. Tulungan mo ang anak ko. Nagmamakaawa ako. Hindi na siya makakahintay. Sumakay ka sa kotse. Salamat, maraming salamat. Ginang Grant, hindi tayo makakarating sa kumpanya sa tamang oras. Pumunta ka sa ospital. Ako na ang mag-iisip ng paraan. Salamat. Bakit nagbago ang panahon ng ganito kaagad? Mga kasama, makinig. Espesipikong sinabi ni Mr. Watson na ngayon ang unang pagbisita ni Ginang Grant sa kumpanya. Dapat na lahat ay nasa pinakamagandang asal. Siguraduhing walang magkakamali. Maligayang pagdating sa kumpanya. Ginang Grant. Ginoong Grant, may natanggap akong balita. Nasa kumpanya si Ginang Grant. Ipapaalam ba namin sa kanya na nakabalik ka na? Hindi na kailangan. Diretso na tayo sa kumpanya. Bibigyan ko siya ng sorpresa. Si. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Ako si Susan Sloan, ang asawa ng CEO ninyo. Pwede na ba akong pumasok? Hindi ba ito si Susan? Anong lakas ng loob mong pumunta dito? Kumpanya ito ng asawa ko. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Ikaw naman. Alam ko na ang totoong pagkatao mo. Eksakto. Tinanggihan ka na. Nagpapakatangkad ka pa rin. Susan, wala ka talagang hiya. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Ginang Grant, kilala mo ba ang taong ito? Nakilala ko siya kahapon. Isa lang siyang isang walang hiya na puta na kumakapit sa asawa ko. Lina, tingnan mo kung nasaan ka. Hindi dito ang lugar para magwala. Susan, anong lakas mong sampalin ako? Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa bagong ilong ko? Lina, okay lang ba? Mga guard, baliin ang mga paa niya at palabas. Ano ang ginagawa mo? Kasalanan ng kapalaran mo. Nasaktan mo ang asawa ng CEO namin. Tapos ka na. Tingnan mo, ako ang tunay na Mrs. Grant. Kahit na ikaw ang reyna, babaliin pa rin namin ang mga paa mo. Tawagan mo Mr. Watson. Gusto ko siyang makita. Pumunta ka sa impyerno. Bitawan mo ako. Tigilan. Mr. Watson, Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Mrs. Grant, ayos ka lang ba? Mr. Watson, nagkamali ka ba? Hindi siya si Mrs. Grant. Siya ay... Sa tingin mo ba, hindi ko kilala kung sino si Mrs. Grant? Kayong dalawang bulag na tanga. Pag-uusapan natin mamaya. Mr. Watson, hindi namin alam. Nadaya kami. Tama po, Mr. Watson. Kanina, may babaeng nagsabing siya raw si Mrs. Grant. Mrs. Grant, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin sa dalawang ito? Pirmahan na natin ang kontrata. Mas mahalaga iyon. Turuan ninyo sila ng leksyon. Mahal, may nagpanggap sa akin at sinampal ako. Pakiusap, gumawa ka ng paraan. Talaga? Sino ang napakawalang hiya? Siyempre, iyon ang dating nililigawan mo, si Susan, at si Mr. Watson na iyon. Hindi rin siya mabuti, at sigurado akong may relasyon sila. Sige, sige. Ako na ang bahala. Alam kong mahal na mahal mo ako. Susan, patay ka! Ginoong Smith, magkaroon tayo ng matagumpay na pakikipagtulungan. Mahusay. Lahat ng mabutang. Ginang Grant, tunay nga kayong napakakakayahan. Nalutas ninyo ang komplikadong bagay na ito ng napakadali.
Talagang kahanga-hanga. Pinupuri mo ako, Ginoong Smith. Hindi naman. Napakaswerte ni Ginoong Grant na kayo ang kanyang asawa. Pakiusap. Sige, mauna ka. Ginoong Smith, masaya kaming makipagtulungan sa anumang mga proyekto sa hinaharap. Susan, ang galing mo sa pagpasok ng palihim sa kumpanya. Hindi ko alam kung paano mo nilinlang ang mga tanga dito, pero wala akong oras ngayon. Dapat alam mo ang iyong lugar at manahimik ka. Ginoong Smith, pakiusap. Ano ang balak mong gawin sa aking kasosyo, sa negosyo? Ano ang sinasabi mo? Si Lina ang ginang Grant. Kung kumpanya ito ni Ginoong Grant, syempre kanya rin ito. Ginoong Watson, ano ang nangyayari dito? Kung siya ang ginang Grant, ano naman ang tungkol sa kanya? Ginoong Smith, May hindi pagkakaunawaan. ano ang lakas ng loob ninyong dalawa na pumunta at magdulot ng gulo? Mga guwardiya, dalhin ninyo sila sa tanggapan ng seguridad. Tigilan. Ginoong Watson, hindi ba? Ikaw ngayon ay tinanggal na sa trabaho. Sino ba ang akala mo para tanggalin ako? Nasaan ang HR manager? Nasaan ang sulat ng pagpapaalis? Handa na ba? Handa na. Mr. Watson, ito ang ulat ng pagpapaalis. Pakipirmahan po. Baliw siya. Baliw ka rin ba? Sino ba siya para tanggalin ako? Sino ka ba para bigyan ako ng sulat ng pagpapaalis? Ano naman ang magagawa ko, Mr. Watson? Si Mrs. Grant po siya. Hindi ba sa kanya nakasalalay ang lahat? Sino nagsabing siya si Mrs. Grant? Kakagaling lang niya sa opisina ni Mr. Grant. Siyempre, si Mrs. Grant nga siya. Bumalik na si Mr. Grant? Oo, bumalik siya kaninang umaga. Hindi mo ba alam? Ang flight ni Mr. Grant ngayong araw? Ngayon ko lang din nalaman. Pumunta tayo sa opisina. Anong karapatan mo? Akala mo basta-basta ka lang makikipagkita sa asawa ko? Mr. Watson, hindi mo ba talaga siya kilala? Maging tapat ka sa akin. Si Zachary ba? May iba? May iba si Zachary. Hindi siya ganoon sa tingin ko. Sa tingin mo? Susan, huwag kang mangarap. Kahit na si Mr. Grant ay may ibang babae, ang kabit ay ikaw. Tama. Dapat alam ng mga tao ang kanilang lugar. Susan, sa tingin ko wag mong labis na pagpapahalaga sa sarili mo. Alam kong mahirap para sa iyo tanggapin. Pero isip-isip mo, bakit ang kotse ay akin, ang villa ay akin, at ako ang una nakakaalam na si Mr. Grant ay bumalik ngayon? Ano pa ang masasabi mo? Tama. At saka, ang desisyon na tanggalin si Mr. Watson ay pinagtibay din ni Mr. Grant. Lahat ay dahil binuli mo si Lina. Si Mr. Grant ay nagtatanggol sa kanya. Mr. Watson, kalimutan muna natin ang ating kolaborasyon. Pag-uusapan natin ito pagkatapos malutas ni Mr. Grant ang mga problema sa pamilya niya. Mr. Smith, hayaan mo akong magpaliwanag. Mr. Smith! Lina, hintayin mo lang. Mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Pupunta ako para hanapin si Zachary at alamin ang totoo. May lakas ng loob kang sumama sa akin? Pinigilan ko kanina dahil sa tingin ko, hindi ka kwalipikado. Pero sa tingin mo, natatakot ako makita ang sariling asawa ko. Lina, nasaan si Zachary? Bakit ko sasabihin sa'yo kung nasaan siya? Sa tingin ko, malamang alam ni Mr. Grant na pupunta ka, kaya umalis siya. Tama, iniiwasan ka ng asawa ko, pero hinayaan pa kitang pumunta rito. Ay, hindi ko dapat ginawa yon. Sino ang tinatawag mong salot? Binabalaan kita. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Hindi ba siya natanggal? Bakit nandito pa siya? HR, ano to? Mrs. Grant, tatawag ako para paalisin siya. Lina, anong karapatan mo na magdesisyon tungkol sa mga empleyado ng kumpanya? Si Lina ang Mrs. Grant. Siyempre, may karapatan siyang magdesisyon. Hindi lang siya ang tatanggalin ko, pati ang buong departamento niya. Tatanggalin ko ang bawat isa sa kanila. Ikaw, Anong problema? Natatakot ka na? Makinig ka, dahil lahat to sa'yo. ikaw, ito. Mrs. Grant, okay lang po ba kayo? Paano mo ko binigyan ng sampal? Bakit hindi? Susan,
Nagdala ka ng problema sa villa ko kahapon pera, hindi ko yan ipapataw sa'yo. Ngayon, hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Mga guard, hawakan siya para sa akin. Bitawan. Handa na ba ang regalo para sa Mrs. Grant? Handa na. Kayong dalawa, bitawan. Ano ang gusto mong gawin? Lina, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi mo yan makakaligtasan. Nananakot ka ngayon? Sige. Sisirain ko ang mukha mo ngayon. Hinto. Hayaan mong makita ko kung sino ang maglakas loob. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Anong nangyayari? Sabi niya, asawa mo raw siya. Ano? Ayaw mo na bang mabuhay? Baka naman siya ang tunay na Mrs. Grant? Wala na tayo. Sino ka? Anong kinalaman mo dito? Hindi mo nga siya kilala. Tapos Mrs. Grant ang tawag mo sa sarili mo? Wala akong pakialam kung sino siya. Kahit gaano karami ang dalhin mo, ako ang bahala sa lahat. Sa buong buhay ko, wala pa akong narinig na may lakas ng loob na harapin ako. Wala kang alam. Sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Ako si Zachary Grant. Dito sa kumpanyang ito, ako ang amo. Magkamukha kayong dalawa. Isang nagpapanggap na CEO, isa namang nagpapanggap na asawa niya. Nakakadiri kayo. Sige, Sandra. Hindi na kailangang makipagtalo sa mga taong ito. Darating na ang asawa ko. Kung may lakas ka ng loob, hintayin mo dito. Mister. Gusto kong makita kung sino itong tinatawag na CEO ng Grant Corp. Eddie, mag-enjoy ka na sa huling mga sandali mo. Kapag narito na ang asawa ko, papaputol-putol ko siya sa'yo at ipakakain sa mga aso. Mahal, naririnig mo ba isang asong gala na tumatahol? Hindi ba ikaw nag-aalala na baka talaga magloko ako sa iyo? Oh, pero naniniwala ako. Ang gusto mo ay hindi ganoon kapangit. Susan, Susan. Susan. Julia, sinasaktan nila ako. Susan, masakit ang kamay mo. Julia, ano ang kahulugan nito? Ako ang sister-in-law mo. Paano mo? David, dahil narito ka, bakit hindi ka pumasok? Giliw. Giliw, narito ka na. Sila, sinasaktan nila ako. At siya ay nagpapanggap bilang CEO ng Grant Corp. Dapat mo silang putol-putol at ipakakain sa mga aso. David, kailan ka naging CEO ng Grant Corp? Anong lakas ng loob mo para magsalita sa asawa ko ng ganito? Gusto mo bang mamatay? Ginoong Gray, bakit hindi mo ako turuan? Ginoong Grant, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ang babae ay baliw. Ganito siya talaga. Wala akong kasalanan. Pwede mo siyang parusahan. Huwag mo akong idamay. Mahal, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Paano mo siya tinawag na Ginoong Grant? Magsara ka nga ng bibig mo minsan. Anong ibig sabihin nito? Anong problema? Ako ang tunay na Mrs. Grant. Paano mo ako tratuhin ng ganito? Julia, anong nangyayari dito? David ang driver ng pamilya. Kasama namin siyang nakatira sa villa. Mas mabuti ang pagtrato ko sa kanya dahil sa paggalang sa isang nakatatanda. Hindi ko inakala na siya ay magpapanggap na isang Grant. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka sa akin. Paano siya magiging driver? Paano ang kotse? At ang villa? Paano ang lahat ng alahas? Muntik ko nang makalimutan ang bagay na iyon. David, mas mabuti na ipaliwanag mo ang sarili mo. Pinapunta ako ni Ginoong Grant para ipaservice ang kotse. Dahil ito ay maaga nakabalik, ginamit ko ito para magpasikat sa mga babae. Ang bracelet. Paano ang bracelet? Sinabi mo ang Star of the Ocean ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Iyon ay peke na binili ko sa isang vendor sa kalye. Pagkatapos makita ang tunay. Totoo ba iyon?
Well, hindi na ito sorpresa. Pero masaya pa rin ako. David, papatayin kita. Paano mo ito ginawa sa akin? Paano mo? Mga guard, itaboy ang mga baliw dito at huwag silang payagan na lumapit ulit. Ginoong Grant, patawarin mo ako. Ginoong Grant. Mahal, gusto kong humingi ng paumanhin tungkol sa isang bagay. Hindi ko napapanatili ang Ginoong Smith at nasira ang proyekto mo. Hindi iyon kasalanan mo. Bukod pa, ang magagandang bagay ay dumating sa mga naghihintay. Baka may pagkakataon pa. Ginoong Grant, narito ang Ginoong Smith. Dinala pa niya ang asawa niya. Ikaw! Hindi ko alam na ikaw ang Mrs. Smith. Mrs. Grant, salamat sa pagligtas sa anak ko. Ikaw ay isang benefactor sa aming pamilya. Tingnan, sinabi ko sa iyo na may pagkakataon pa.